race 1 nung nakaraang December 10, linggo. Sa unang tingin, ito yung makikita natin na llamado yung Chocolate Thunder numero 4. Pero ito po yung reality. Numero 3 ang nanalo. Hindi nakita ng karamihan, kaya yan po ay dehado pa. Sa bidyong ito, samahan ninyo ako para maging maingat sa pagpili ng inyong mga tatayaan. Ito po ay post-analysis ng 12 karera na naganap noong linggo, December 10. Ang purpose ng video na ito ay para masanay kayo gamitin ang pace analyzer, para hindi po kayo aasa sa mga tip, dahil mas masarap tumaya kapag ang karera ay pinag-aralan ninyo. Ang video na ito ay pwede nyong balik-balikan para maalala ninyo kung paano gagamitin ang pace analyzer. Mag-start tayo sa race 1. Kung papanoorin ninyo ang video, nauna nga ang My Boy Lollipop. Dahil ang pace analyzer ay naka-arrange base sa running style. Dito makikita natin na sa inclusion ay mayroong pace performance rating na 91. Kaya kung i-arrange natin yan base sa performance rating, mauna nga yung Chocolate Thunder. Ngayon, yung off-shoulder, makikita ninyo masyado ng matagal yung number of days magmula nung magawa niya yung kanyang best projected time na 85.5 seconds. Ganun din naman si Chocolate Thunder, 92 days na. Kalimitan, mas nalalapit ito 37 days yung kanyang number of days nung kanyang magawa yung kanyang best time. Kaya kahit na 87 lamang yan ay nakuhang na makasabay na inclusion doon sa karera at siya ang nanalo. Sa race number 2, kitang-kita na kung iisipin ay parang lamang ang numero 2 na over-assuming. Pero nalyamado dito ang numero 3 na Simple Jessie, at siya ding naging llamado. Sa karerang ito ay hindi na nga sila masyadong pinauna ng gaano ng numero 3 na Simple Jessie. Pero nandoon din makikita natin sa harapan ng Victorious Angel na siyang makikita din ninyo dito sa pace analyzer. Tulad ng race number 1, ang number of days ni Simple Jessie ay 7 days lamang magmula nung kanyang makuha ang 73.5 seconds na best time kumpara sa 50 seconds ni Masunaga. Kaya ang nagwagi dito ay numero 3, Simple Jessie. Sa race 3 ay na-outstanding ang numero 9 na Hombre na siya ding nagwagi. Gaya ng race 1 and 2, si Hombre ay mayroong 8 araw magmula ng magawa ng kanyang best time na 86.5 seconds. Makikita rin sa last run na ang numero 9 ang may pinakamagandang tiyempo sa last run niya, pangalawa ang numero 7. Kaya sa karerang ito nanalo ang numero 9 na Hombre, sumigundo ang numero 7 na One of a Kind. Sa race number 4,
Ang nanalo dito ay ang numero 11 na Sonic Clay. Sumigunda ang numero 7 na Agidao. Kapag inayos natin dito ang pagkakasunod-sunod base sa performance rating, makikita natin na si Sonic Clay ay pangalawa with 99 score of performance rating. Ngayon, makikita ninyo nakapula o 63 days magmula nang magawa niya ang kanyang best time. Marahil may tatanong ninyo, bakit siyang nanalo? Pareho lamang sila ng best time. Ang sagot po ay dahil mataas ang grupo. Kapag mataas ang grupo, mas malaki ang possibility na mauulit nila ang kanilang ginawang magandang record. Dahil ang isa pang dahilan ay ang average rating, nangunguna ang numero 11 na si Sonic Clay. Ang average rating ay sukat ng consistency ng pagtakbo ng kabayo dahil ito po ay base sa huling 6 na takbo, ina-average natin ang kanyang performance rating. Race number 5, ang nalyamado yung numero 1 made for Tropay. Makikita ninyo base doon sa inyong popular na programa, yung paboritong programa po ninyo, puro 1 po yung nandyan. Kaya siya din po yung nalyamado. Pero ang realidad, ang nanalo, numero 3 na nandun din naman. Pero na medyo lumayo yung benta ng 1, Malibu Princess. Tapos pang-4 lang yung 1. Tingnan natin yung pace analyzer. Tama yung tinakbo ng karera. Nauna yung numero 4 na Giselle's Lab. Pero obvious po dito sa pace analyzer, kaya hindi kayo maliligaw, na yung may pinakamataas na score si Malibu Princess. Kaya yan, ang nanalo nga yung numero 3 na si Malibu Princess. Bukod sa last run, siya rin yung may mas magandang last run doon sa nalyamadong numero 1. Tingin ko po, kahit nakaalis na maganda yung numero 1, hindi pa rin mananalo. Dito sa race number 6, nanalo yung numero 2 na Magnolia Yana. Siya rin po yung nalyamado. Pero pupusta ako, hindi malaki yung confidence ninyo na siya yung kukunin ninyo. Maaring mataya nyo dahil nalyamado. Pero kahit ako, kung titignan ko dito o dun sa benta, kahit medyo nalyamado siya, hindi naman gaano, mag-aalangan ka pa rin na siya ang kunin. Babasahin natin sa pace analyzer, babasahin natin siya kung anong senaryo. So tama, by arranging to running style, nauna yung Magnolia Yana, tapos siya din yung nanalo dahil meron siyang pinakamataas na performance rating na 93, bukod na nandun siya sa best projected time. So yan, numero 2, medyo hindi ka na mag-aalangan dahil malayo yung performance rating niya dun sa mga kalaban. Hindi ka maliligaw, hindi ka malilito, hindi ka mag-aatubili. Race number 7, 1,600 meters noong Linggo, December 10, kung saan nanalo dito yung numero 3 na Morning After. Tingin ko sa karerang ito, kaya nalyamado yung numero 5 dahil meron siya yung pinaka nagkaroon ng best projected time sa 1,600 meters. Kaya tingin ko yan kaya siya naging nalyamado .
Pero medyo matagal na yon. Ang pangalawa na may best projected time, kasi ngayon pa lang yata tatakbo itong mga ito sa 1,600 meters, yung numero 3 na morning after. Kaya makikita ninyo dito, ako ito talaga tinayaan ko, morning after. 89 kasi yung performance rating niya. Kaya yan nga ang nanalo. So ayan, pinapakita ko sa inyo dito na hindi palagi o merong less impact yung converted time. Hindi po palaging ganun. Number 8, kung mapapansin ninyo, medyo magulo talaga yung karera na to. Saka sa unang tingin, parang mahirap. Pero nung araw na ng karera mismo, hindi naman nahirapan ang bayang karerista na ma-pinpoint na yung numero 3 ang mananalo, dahil makikita natin sa win 19 lang ang binigay, tapos yung forecast 83, yung double 47.50 lamang. Ngayon tignan natin sa pace analyzer kung ganun din ba kagulo ang tingin natin sa unang tingin, sa biglang tingin. So kung naka-arrange ba palagi sa running style yung programa ninyo, well, kung nasanay kayo sa naka-arrange yung by post position yung entries, dun sa mga gumagamit ng pace analyzer, na sanay na po sila na naka-arrange yan by running style. Kasi dito may imagine mo kung sino yung mga mauuna, so naka-arrange na yan para sa'yo. Kasi yung programa, hindi naman yan na nandyan para makita mo yung mga entries Nandyan yan para makapag-analyze ka ng madali, na hindi ka na maghahanap kung saan-saan yung mga tinago mong past performances. Dito binigay na sa iyo yung mga past performances, pinaka-best nila sa huling 6 na takbo. Ngayon nangyari nga, nauna yung piece of cake, tapos siya pa yung pangalawa sa may pinakamagandang performance rating. Nauna yung May 10, pero gaya nga ng sabi natin, matagal na rin yun. Kaya dito, obviously, pipiliin mo talaga yung numero 3 na piece of cake. Race number 9, dito huling-huli ng bayang karerista, na obviously numero 9 nga ang may pinaka posibleng probability o na manalo. So siya nga ang nanalo. Actually yung binigay sa win 850 lamang, kaya siya talaga yung naging paborito ng bayang karerista na pili para manalo. Ano naman yung nakita ninyo nung linggo sa pace analyzer para makataya sa race number 9? So kung naka-arrange nga siya by running style, mauna talaga yung Gintong Hari. Doon sa past performance rating naman, pangalawa siya kay Lucky Strike. But same old reason, Lucky Strike matagal na yung ginawa niyang best time. So talagang makukuha mo na yung Gintong Hari na talaga yung pipiliin mo dyan. Race number 10, dihado po ang nanalo dito, yung numero 7 na Prince Leather. So makikita ninyo, walang star, wala sa KT, na dihado po yung numero 7. Tingnan natin, 107, kaya dihado talaga sa win. Ang tanong ngayon sa race number 10, kung gamit ko ba yung pace analyzer, posible ko bang makuha yung nanalong dihado na Prince Leather? So arranging by running style ulit, mauna si Prince Leather. Dito mapapansin ninyo, siya yung may pinakamataas na speed points. Nandun din nung largahan si Baling Rikit, pero nanaig yung Prince Leather. Ngayon,
Kapag in-arrange natin siya by performance rating, makikita ninyo pang-apat siya. Ngayon sasabihin ninyo bakit hindi ko kukunin si full payment at saka si Silver Glow? Kasi po yung number of days nila nakapula. Kaya kung babase tayo dun sa mga naunang analysis natin, kung kukunin natin yung performance rating bilang kategorya ng ating pagpili, lalampasan mo yan. So ang pipiliin mo yung Himanshi at saka French Leather. Hindi po baka sabihin ninyo kasi tapos na ang karera. Pinakita ko naman yun sa inyo yung mga previous run, yung reasoning natin the same. Race number 11, hindi ito naging mahirap para sa bayang karerista. Tad-tad yung uno na sakiti, tapos siya rin yung nanalo. Nagbigay lamang ng 750 sa win. So obviously, kitang-kita ito ng bayang karerista. Ang tanong ngayon, sa race 11, makikita din ba natin siya sa pace analyzer? So, arranging by running style, siya uli yung mauna, which is, yun nga ang nangyari, mataas din ang aire. Tapos, sa performance rating, 92 siya. Yung i-range natin, hindi ko para... Ayun, yung nangunguna yung Jubilum. Pero, same old reasoning, matagal na. Kaya kukunin mo talaga pang primera yung Uticus. Kung kukunin mo man yung Jubilum, yan yata yung nasigunda, panigunda na lang. So palaging dalawa kung pumili ako, just in case mayroon tayong pang safety. So last race, race number 12, tignan natin kung makikita sa pace analyzer si Diversity, yung numero 8. Siya po yung mauuna. Nasa bandang looban na mas nauna siya kay Miss Hibiki. Yun nga ang nangyayari sa karera. Ngayon, same old reasoning pwede ba nating i-apply? Dito kasi mataas ang grupo. So kapag ka nag-arrange ka by best projected time, expected nyo na mauulit nila yan kahit medyo matagal na, kasi mataas po yung grupo. Yun lang ang magiging exception natin sa rule, base dun sa performance rating then yung recency. Dito makikita ninyo pangalawa si Diversity, tapos bandera pa nga nung dahil siya yung pinakamataas na speed points. So kumbaga makukuha nyo rin siya, pero ang kukunin ninyong pang primera base dun sa ating principle na recency, kung yun ang paninindigan natin, makukuha ninyo si Uncle Vines. Pero nga dahil sa mataas na grupo, inuulit ko, huwag ninyong kakalimutan, bukod sa natutunan ninyong recency at saka yung pace at saka yung time, i-add po ninyo yung kung gaano kataas ang grupo. So tingin ko mula dito, pagkatapos ata ito ng 22-27 rating based, simula dyan, consider it as a good group na pwede niyang maulit within 2 months yung or more than a little bit more than 2 months yung kanyang best time. So yan, tuwing araw, pagkatapos ng araw ng karera, magbibigay na po ako ng post analysis. Ito para masanay kayo magbasa ng pace analyzer. Ito po ang ginagamit ko kapag ako ay nananaya, kaya hindi ako naliligaw sa aking pagtaya. Ito po ay available sa Horse Racing Philippines sa halagang 20 pesos lamang. Nandyan punong-puno ng data at madali kang makapag-analyze. Kaya sa susunod na karera, sana gumamit na kayo ng pace analyzer. Maraming salamat po.